Ano yung hugot ninyo? Ano yung dahilan kung bakit kinailangan na magpalabas kayo nitong mga guidelines na ito? Attorney Joe. Actually, Miss Ali, sinabi mo na kanina, no, paparami ang gumagamit ng body-worn cameras. In fact ko, marami na pong mga device o instrumento na hindi natin nakikita na Correct. nakasuot pala sa mga Camera. tao, whether ito ay shades o maliit na device na nakasabit sa damit. Uy, grabe yung Ray-Ban, ano? Oh, Yes, meron. exactly. Sunglasses siya. Meron Hindi na palang mo alam, camera. naka-sunglasses, May pero camera. may camera. Nandito At po yun. Ang linaw, Ang high linaw, def. yes. So, isa po yun sa mga rason. NPC, ina-acknowledge po ng NPC na talagang ginagamit na to sa ating society, no? At kailangan medyo bigyan natin ng control at regulasyon kasi ang daming nakaka-capture. Hindi mo alam kung nakaka-capture ka. So, ito po yung rason kung bakit ang NPC ay naglabas ng Circular 2025-01 or patungkol sa body-worn camera. At yung guidelines po na ito ay covered ang ating kapulisan, ang ating private security agencies, at of course, ang ating mga vloggers. Okay. So, having said that, no, na yun na nga, because nga we recognize nga the use of all these cameras, hidden or otherwise, but what bothers me, well, not really bothers me, no, it's in your circular, it says it has to be given appropriate private notice on all social media platforms. How will this work? How will you be given appropriate private notice? Correct, Miss Pat Pino. Patungkol, especially for our vloggers, alam naman po natin na ang vloggers, hindi lang sila nagre-record. Ina-upload nila yan, no? Yes. Either for Or personal or nagla-livestream. commercial or nag-live stream. Kinakailangan po sa kanilang mga social media pages, meron po silang privacy notice. Ano po ba ang kahalagaan ng privacy notice? Nandyan po nakasaad kung paano nila pinoproseso yung data ng tao. Tandaan po natin, ang video na na-capture, that's personal information, that's personal data. Ano pa po ang dapat nasa privacy notice? Kailangan may contact information kung saan pwede o sino ang iko-contact nung tao na capture sa video para po ma-exercise niya yung kanyang mga data rights. Ano po ba yung mga to? Pwede niyang sabihin na ayokong makita yung mukha ko, paki-blur yung mukha ko, hindi ako nag-consent dyan, pakitanggal mo, at kung ano-ano pang rights under sa batas po natin. So parang pro forma yun. Parang meron na talagang standard na statement yung privacy notice na yan. Bigyan natin ng example. Kung kunwari ikaw, vlogger ka, tapos may in-upload ka, kumuha ka kunwari sa isang mall habang ikaw ay nagba-vlog. At syempre may mga nahagip na mga tao. What will this privacy notice contain? So, yung privacy notice po, it should contain sino ang data protection officer mo. O kung wala naman po, sino yung pwede nilang i-contact. Ano yung retention Kunwari, period. nakita ko yung sarili ko sa video. Exactly. Ayoko yan kasi malamang Kasi pwedeng nakapset ako sa opisina, exactly. sinabi ko. Or na-capture yung dala-dala mong bata. No? Gusto mong ipa-take down. Kailangan merong contact information. Kailangan sa privacy notice ho, nakalagay din kung ano-ano yung mga pinoproseso nila. Ibig sabihin, ako ay isang vlogger, ako ay nagtitake ng videos, ina-upload ko siya for purposes ng personal o commercial. Kailangan rin ho sa privacy notice, nakalagay din po dyan, gaano po ba katagal itatago yung raw file? But you are assuming na alam ng nakuha. Kunyari ako, nahagip nga ng isang vlogger, hindi ko nalaman na na-upload pala yung picture ko, maybe days or weeks or years after. So how will I be protected also? Miss Pat, magandang katanungan. Kaya nga po sa body-worn guidelines namin, sa body-worn camera guidelines namin, sinasabi po na kapag ikaw ay vlogger, dapat meron kang way, ipaalam sa tao na ikaw ay nagre-record. Either sasabihin mo o may nakasulat dyan na naka-on ang camera ko while you are filming. While you are filming. At i-upload mo yon. Kasi nga po, ang prevent natin sa guidelines na ito ay yung clandestine na pagkuha. Ibig sabihin yung pasikretong pagkuha. Palihim na pagkuha ng mga tao sa masa, no, o sa mga katauhan. So, kung hindi po nila nalaman doon, may isa pa pong alternatibo. Pag nakita nila mismo sa video, kaya nga po ang purpose ng privacy notice ay para alam nila na pag hindi nakuhaan sila, pwede nilang kontakin tong tao to at ipa-take down o ipa-blur. Depende ho sa circumstances. Hindi naman po lahat. Dapat reasonable rin. Reasonable. I-take down, kunwari, nahagip ka lang, ilang sandali ka lang or yung batok mo lang naman correct, nakita. Correct. Reasonable din dapat. Miss Ali, sa ating at Miss Pat, no, sa ating mamamayan, kailangan rin po natin tandaan na may tinatawag tayong expectation of privacy. Pag nasa publikong lugar po tayo, medyo mababa po ang ating expectation of privacy. So, hindi po ibig sabihin na ikaw ay nahagip, sabi nyo nga, ma'am, yung batok lang, personal na impormasyon mo na yun. Kasi unless may tattoo ka dyan na ma-identify ka ng tao, no? Pero kung hindi naman kita at
talagang incidental lang, nahagip ka lang ng mabilis, ay ibang usapan po iyon. As compared to kung ikaw talaga yung kinukunan. Ng walang konsento mo, hindi mo alam, iba rin namang usapan po. Let's get together. Sunday 25. Sunday 25.